Magandang araw sa inyo. This is the last topic sa Instrumentation and Control Engineering at ang topic natin ngayon ay miscellaneous sensors and detectors. So let us start. Napakalawak ng field ng instrumentation and control kung saan iba't ibang sensor ang ini-incorporate sa mga sistema upang mag-monitor at magsukat ng iba't ibang physical at chemical quantities. Sinasaklaw ng lecture na itong sanghanay ng iba't ibang sensor at detector na ginagamit sa iba't ibang application, kabilang ang pagsukat ng bilis, mga sistema ng protection sa sunog, pagtukoy sa vibration at instrumentation ng chemistry. Ang pag-unawa sa mga device na ito ay mahalaga para sa mga electronics engineer na involved sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng mga control system para sa iba't ibang mga application. Ngayon naman ay talakayin natin ang iba't ibang klase ng speed measuring devices. Ang una na dito ay ang tachometer generator. Ang isang tachometer generator na kilala rin bilang isang tacho generator ay nagko-convert ng rotational speed sa isang electrical signal, usually ay voltage output, kung saan ang bilis ng pag-ikot ng generator ay nakakapag-induce ng electromotive force o EMF sa mga windings ng generator na ito. So, may dalawang klase ng tachometer generator. Ito ay DC tachometer at AC tachometer. Ang DC tachometer, ang bilis ng pag-ikot nito ay proportional sa DC output ng voltage nito. Ang AC tachometer naman, ang bilis ng pag-ikot nito ay proportional sa AC output voltage nito. So, ang pinagkaiba lang nila, DC ang output ng isa, yung isa naman ay AC. Okay? Ang advantages ng paggamit ng mga device nito, direktang nasusukat ang bilis nito at nagbibigay ng tuloy-tuloy na real-time signal. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan ng regular na pagkakalibrate at may specific o speed limit ang mga devices na ito. Kaya, may limit ang bilis nito kasi pwedeng masunog ang windings nito dahil sa heat dissipation na napuproduce sa pag-ikot nito. Ginagamit ang mga ito upang mag-monitor ng bilis ng motor, servo system at feedback loop sa mga control system. So another speed measuring device ay flywheel magnetic pickup. Ang working principle ng flywheel magnetic pickup ay gumagamit ang device na ito ng magnet at coil upang sukatin ang bilis ng pag-ikot ng flywheel. Habang umiikot ang flywheel, ang magnetic field ng magnet ay nag-i-induce ng voltage sa coil kung saan ang output voltage nito ay proportional sa bilis ng pag-ikot ng flywheel. So may dalawang klase ang flywheel magnetic pickup. Ang una na dito ay ang variable reluctance sensor. Ito ay mga sensor na sumusukat ng mga pagbabago sa magnetic reluctance habang umiikot ng flywheel. Another is the Hall effect sensor. Ito ay mga sensor na sumusukat ng mga pagbabago sa lakas ng magnetic field gamit ang mga prinsipyo ng Hall effect. So, ang advantages ng paggamit ng mga device na ito ay matatag at maaasahan sa mga harsh environment o setup at may kakayahan nito magsukat ng napakabilis na rotation. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan nito ng maingat na alignment at calibration, kundi magluloko ito at pagsisimula ng iba't ibang problema at very sensitive ang mga ito sa magnetic field interference. So, ginagamit ang mga ito sa pagsusukat ng bilis ng isang makina, pag-monitor sa mga makinarya at mga sistema ng speed feedback. Ngayon naman ay talakayin natin ang iba't ibang klase ng fire protection system detectors. Ang una na dito ay ang ionization detector. Ang working principle ng ionization detector, ito ay gumagamit ng counting radioactive materials upang i-ionize ang hangin sa loob ng detection chamber nito. So kapag ang particle ng usok ay pumasok sa loob ng chamber, sinisira nito ang proseso ng ionization kung saan itong nagiging sanhi ng pagbabago sa daloy ng kuryente at natitrigger ang alarm. So ang advantages ng paggamit ng device na ito, very sensitive ito kahit maliit na usok lang ang ma-detect nito. Nag-a-alarm ka agad siya at very fast ang response nito sa mga flaming combustion. So ang disadvantages naman niya, nangangailangan nito ng periodic maintenance at concern sa health and safety dahil gumagamit ito ng radioactive materials. So ginagamit ang ganitong type ng fire alarm system sa residential and commercial buildings. So another type is the photoelectric detector. Ang working principle ng device na ito ay gumagamit ang photoelectric detector ng light source at isang photodetector. Kapag ang usok ay pumasok sa detection chamber nito,
kumakalat ang liwanag kung saan nababawasan ang liwanag na umaabot sa photodetector dahil nagiging dim ang ilaw at dahil dito natitrigger ang alarm. Ibig sabihin kapag ang photodetector ay may nasisense na light, naka-off siya. Kapag wala naman siyang nasisense na light source, mag-on siya. Okay? So may dalawang klase ito. Ang una ay laser-based. Itong type ng photoelectric detector na ito ay gumagamit ng laser para sa precise detection. Another is the infrared-based. Itong type naman ng photoelectric detector na ito ay gumagamit ng infrared light para sa mas malawak na coverage. Ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, epektibo para sa pagdetect ng mga nagbabagang apoy at mas malalaking bugso ng usok. Also, di siya mahirap i-maintain di tulad ng mga ionization detectors. Ang disadvantages naman niya, hindi ito gaano tumutugon sa mabilis na nagdiningas na apoy. Ibig sabihin, mababa ang sensitivity nito. And also, maaring maapektuhan ng alikabok at singaw. So, ginagamit ang mga ito sa mga fire alarm system and also sa mga lugar na madaling kapitan ng alikabok o singaw. Pwede siyang gawing sensor. Okay? So another type is the thermal detector. Ang working principle ng mga thermal detector ay minomonitor nito ang mga pagbabago sa temperatura. Kapag ang sunog ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng temperature, ang detector na ito ay nag-activate ng alarm. So may dalawang klase ito. Ang una ay fixed temperature. Ito ay isang type ng thermal detector kung saan natitrigger lang ang alarm nito kapag nalampasan nito ang isang particular na threshold ng temperature. Another is the rate of rise. Ito ay isang type ng thermal detector kung saan sinisense naman nito kung gaano kabilis ang pagtaas ng temperature kahit na ang temperature ay hindi lumalampas sa threshold nito. Ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, epektibo para sa pagtuklas ng mga sunog na may makabuluhang pagtaas ng temperatura. And also, less prone ito sa false alarm dahil sa usok o alikabok na dulot ng ibang bagay tulad ng sigarilyo. Ang disadvantages naman niya, maaaring hindi ganun ka-epektibo ito sa pag-sense ng nagbabagang apoy. Also, nangangailangan ng mga ito ng maingat na pagkakalibrate para sa tumpak na threshold ng temperature. Ginagamit ang mga device na ito sa industrial plant, sa bodega at mga lugar na may mataas na temperature o potential na pinagmumulan ng init. Ngayon naman ay talakayin natin ang iba't ibang klase ng vibration detectors. Ang una na dito ay ang piezoelectric accelerometers. Ang working principle ng mga piezoelectric accelerometers, ito ay gumagamit ng mga piezoelectric materials na nakakapag-generate ng kuryente o electrical charge bilang tugon sa mechanical stress o vibration na in-apply dito. So, directly proportional ang electrical charge na na-produce nito sa acceleration na na-sense nito. Ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, mataas ang sensitivity nito at napakalawak ng frequency response na nasasakop nito. At ito ay angkop para sa mga dynamic measurement. Ibig sabihin ng dynamic measurement, para maintindihan mo, ito ay pagsusukat ng mga mabibilis na pagbabago ng mga values na sinusukat mo tulad ng pressure sa mga combustion engine at puwersa sa mga crash test. Kung saan, sa bilis ng pagbabago na ito, nakakaya ng mga device na ito na masukat ang mga bagay na yon at an instant. Ang disadvantages naman nito, limitado ito sa mga application na may medyo mataas na frequency vibration at nangangailangan ng mga device na ito ng maingat na pagkakalibrate at pag-mount kung saan mo man ito i-integrate. So ginagamit ang mga device na ito sa pag-monitor ng mga condition ng makinarya, health structure ng isang building o device at sa pag-aaral ng mga seismic activity. So another type ng vibration detectors ay ang piezoresistive accelerometers. Ang working principle ng mga piezoresistive accelerometers, ito ay gumagamit ng mga piezoresistive materials kung saan ang pagbabago sa resistance ng mga material na ito na dulot ng mga mechanical stress o vibration na nagiging basihan sa pagsukat ng acceleration. Ibig sabihin, ang pagbabago sa resistance ay kino-convert sa electrical signal kung saan ito ay directly proportional sa acceleration.
Ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, mataas ang sensitivity ng mga device na ito at very stable at mainam na gamitin sa mga low frequency measurement. Ang disadvantages naman niya, limitado ang dynamic range measurement dito kumpara sa mga piezoelectric accelerometers at very susceptible ito sa mga pagkakaiba-iba ng mga temperature. So ginagamit ang mga ito sa automotive system, consumer electronics at low frequency vibration analysis. So another type ng vibration detectors ay ang servo accelerometers. Ang working principle ng mga servo accelerometers, gumagamit ang mga ito ng feedback mechanism upang mapanatili ang sensor element sa isang null position. Yung amount ng feedback na kinakailangan upang mapanatili ang sensor element sa null position is directly proportional sa acceleration. So ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, napakataas ang katumpakan at katatagan nito sa pagsusukat ng acceleration at mainam gamitin sa mga low and high frequency measurement. Ang disadvantages naman niya, komplikado ang setup nito at very pricey siya kumpara sa iba pang uri ng accelerometer. And also, nangangailangan ito ng very precise calibration. Ginagamit ang mga ito sa aerospace application, precise motion control at high precision na pagsukat ng vibration. And the last type ng vibration detector ay ang velocity sensor. Ang working principle ng mga velocity sensor, sinusukat nito ang bilis ng isang vibrating o gumagalaw na bagay. Usually, gumagamit ang mga ito ng electromagnetic principles upang i-convert ang bilis sa isang electrical signal. Ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, direktang nasusukat ang bilis ng isang bagay at kapaki-pakinabang ang mga ito sa pag-monitor at pag-control sa mga gumagalaw na makinarya. Ang disadvantages naman niya, specific lang ang mga frequency ranges ang kayang sukatin nito at ito ay nangangailangan ng maingat na pagkakalibrate at pag-install. So ginagamit ito sa mga rotating machinery tulad ng turbina, blower, generator, compressor at iba pa sa mga automotive system at pang-industriyang control processes. Ngayon naman ay talakayin natin ang chemistry, instrumentation ng mga devices na ginagamit sa chemistry. Ginagamit ang chemistry instrumentation upang sukatin ang iba't ibang katangian ng chemical at concentration sa mga solution. So mahalaga ang mga ito para sa quality control, research, and industrial processes. So ang unang device is the conductivity probe. Ang working principle ng conductivity probe, sinusukat nito ang electrical conductivity ng isang solution na nauugnay sa konsentrasyon ng mga ayon sa isang solution. Ang probe ay karaniwang binubuo ng dalawang electrodes at inilalagay sa solution. So may dalawang klase ito. Ang una ay ang cell constant, kung saan sinusukat ang conductivity batay sa geometry ng mga electrodes at ang solution. So another is the two electrode, kung saan gumagamit ng dalawang electrodes upang sukatin ng resistance ng solution. Ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, simple ang construction design nito at mainam sa pagsukat ng mga ionic concentration at iba't ibang klase ng solution. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan nito ng calibration gamit ang mga karaniwang solution at prone nito sa contamination at madali itong maapektuhan ng temperature. So ginagamit ang mga ito sa pag-monitor sa kalidad ng tubig, pagproseso ng chemicals at pagsusuri ng kapaligiran. So another device na ginagamit sa chemistry ay ang conductivity measuring circuit. Ang working principle ng mga device na ito, gumagamit ang mga electronic components upang sukatin at ipakita ang conductivity ng isang solution batay sa output signal ng probe. So may dalawang uri ito. Ang una ay analog circuit. Gumagamit ng mga analog components upang iproseso at ipakita ang signal. And another is digital circuits. Gumagamit ng mga digital electronics at microcontrollers para sa mas precise na pagsukat at pagproseso ng data. Ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, nagbibigay ng real-time measurement ng conductivity at pwedeng i-incorporate sa iba pang mga control system para sa mga automated processes. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan nito ng calibration at periodic maintenance at ang mga circuit na ito ay sensitibo sa noise at interference. So ginagamit ang mga ito sa pagsusuri sa laboratorio, control sa proseso ng industry at pag-monitor sa kapaligiran.
So another device na ginagamit sa chemistry ay dissolved oxygen monitor. Ang working principle ng dissolved oxygen monitor, sinusukat nito ang dami ng oxygen na natunaw sa isang solution. Karaniwan, gumagamit ito ng mga electrochemical sensor gaya ng polarographic o galvanic sensor. So may dalawang klase ito. Ang una ay ang polarographic sensor. Ito ay isang uri ng sensor na gumagamit ng polarized electrode upang sukatin ang bagyang presyon o partial pressure ng oxygen. Another is the galvanic sensor. Ito ay isang uri ng sensor na gumagamit ng chemical reaction sa pagitan ng oxygen at isang electrode upang masukat ang kuryente. So, ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, very precise ang pagme-measure nito ng level ng oxygen sa isang liquid at mainam itong gamitin sa mga proseso na nangangailangan ng precise oxygen control. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan ito ng regular maintenance at calibration at very sensitive ito sa pagbabago ng temperature at pressure. So, ginagamit ang mga device na ito sa water treatment, fermentation processes, and biological research. Isa pang device na ginagamit sa chemistry ay ang pH probe. Ang working principle ng pH probe, sinusukat nito ang acidity o alkalinity ng isang solution sa pamamagitan ng pagtukoy sa concentration ng hydrogen ion. Karaniwan, binubuo ang mga ito ng isang glass electrode at isang reference electrode. So may dalawang klase ito. Ang una ay ang glass electrode. Ang electrode na ito ay sumusukat ng pH batay sa pagkakaiba-iba ng voltahe sa pagitan ng glass electrode at ng reference electrode nito. Another is the ion selective electrode. Ang electrode na ito ay sumusukat ng pH sa pamamagitan ng pagtugon sa mga partikular na ion sa isang solution. Ang advantages ng paggamit ng mga device na ito, nagbibigay ng tumpak na pagsukat ng pH kung saan napakahalaga nito sa mga chemical at biological processes. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan ito ng regular maintenance at calibration at very sensitive sa temperature at prone sa contamination. So, ginagamit ang mga device na ito sa pagproseso ng mga chemicals, pag-monitor sa kapaligiran at mga pagsusuri sa laboratorio. So, isa pang device na ginagamit sa chemistry ay ang turbidity detector. Ang working principle ng turbidity detector, ito ay sumusukat sa cloudiness o haziness ng isang fluid. Karaniwang gumagamit ang mga ito ng light scattering o absorption method. So, may dalawang klase ito. Ang una ay ang nephelometric. Ito ay isang method kung saan sinusukat nito ang scattered lights sa isang tiyak na anggulo upang matukoy ang turbidity o pagkalabo ng isang fluid. Another is the transmittance. Ito ay isang method kung saan sinusukat ang pag-decrease ng light transmission sa isang sample. Ang advantages ng paggamit ng mga device na ito ay nagbibigay ng real-time measurement ng isang concentration at mainam gamitin ito sa pag-monitor ng kalidad ng tubig at mga prosesong pang-industriya. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan ito ng calibration gamit ang mga karaniwang solution at sensitibo ito sa pagbabago ng light condition and particle size. So, ginagamit ang mga ito sa pagsusuri ng kalidad ng tubig, pagproseso ng mga chemicals at pagmonitor sa kapaligiran. Ang iba't ibang sensor at detector ay gumaganap ng mahalagang tungkulin sa iba't ibang instrumentation at control application. Ang pag-unawa sa mga prinsipyo, uri, pakinabang at limitasyon ng mga device tulad ng mga device na sumusukat ng bilis, fire protection system detector, vibration detector at chemistry instrumentation ay mahalaga para sa mga electronics engineer. Ang kaalamang ito ay nagbibigay daan sa disenyo at pagpapatupad ng mga epektibong sistema ng kontrol na tumitiyak sa kaligtasan, kahusayan at katumpakan sa magkakaibang mga application. So I guess that's it. Natapos natin ang buong topic sa syllabus ng Instrumentation and Control Engineering. Sana marami kayong natutunan. See you again sa mga susunod na mga lecture. Hanggang sa muli. Bye-bye!